Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dito sa tinaguriang City of Pines, may mga lugar pa ring makapal ang puno. Pero sa karatig probinsya ng Benguet, may mga lugar kung saan naglaho na ang mga puno. Putol na rin ang daan. Kahit ang bisikleta, kailangang iwanan. Dito ko makikilala ang isang barkada ng mga babaeng tila langgam kung magtrabaho sa taas at sa ilalim ng lupa. Isang maling hakbang lang sa ilalim ng bangin kapupulutin. Sa kabila ng bangin ay ang bundok na ito. Pangkaraniwan ang itsura pero katangi-tangi para sa mga taga rito. Dito umiikot ang buhay at kabuhayan ng mga taga Sitio Luneta. Dahil ang bundok na ito, puno ng ginto sa loob. Simula nang tumigil sa pagmimina ang Benguet Corporation sa Sitio Luneta noong 1992, matapos ang 86 na taong pagmimina. Ang mga dating empleyado at mga dayo na ang nagpatuloy ng industriya. Small-scale miners ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, wala silang gamit ng mga high-tech na makinarya. Kahit nakuha na ng Benguet Corporation ang napakaraming ginto rito, marami pa raw ang masisimot. Dating electrician ng Benguet Corporation si Mang Nestor. Pero na magsara ang kumpanya, isa siya sa nawala ng trabaho. 13 years ako dyan sa mines, sa Antamok Mines. Kasi dati ito sa mines, sa Benguet Corporation. Apo. Na-retrench kami kaya 13 years ko lang. Hindi naabot yung si Alis dahil nag-close. Nagkaroon din ng sakit sa puso si Mang Nestor, kaya gustuhin niya man. Hindi na niya magawang pumasok pa sa minahan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Bahay ng Minera. Hanggang sa damit. Tuloy. Bahay ng Minera. Ang asawa na lang niyang si Aling Telma ang pumalit kay Mang Nestor sa pagmimina. Pasok. Dito na, pasok na lang. 50 anyos na si Aling Telma sa susunod na buwan. May 4 silang anak at 5 apo. Pero kahit lola na, malakas at maliksi pa rin. Paano kayo nakapagsimula ng trabaho niyan? Natuto din ako sa mga kapitbahay namin. Kasi ganun lahat halos ng babae dito, ganun din. Para mabibigat ang binubuhat niyo. Parang napaka-physical na ang ginagawa niyo. Kung sa hirap po, talagang mahirap. Kaso talagang kailangan. Dahil mapanganib ang trabaho at dahil hawak pa rin ng Benguet Corporation ang lisensya sa pagmimina rito, ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagmimina ng mga residente. Ngunit tuloy pa rin. Ang pangunahing trabaho ng mga babaeng minera rito ay ang pag-iipon ng mga durog na naba o kung sa wikang Ingles, or mga pinagtabasan ng mga tipak ng batong kinokolekta ng mga minero galing sa loob ng bundok. Waste kung tuwagin nila kaya itinatapon na lamang ng mga minero. Pero pinagkakakitaan pa ng mga minera. Ngayong hapon, kasama ni Aling Telma ang mga kumadre at kapwa niya lola.
sina Aling Lucille at Aling Rosenda sa pagsasako ng mga waste. Kapag umabot na sa 100 ang sako, idinadaan ito sa proseso kung saan may mapipiga pa rin ginto. Sa 100 sako, maaari silang makakuha ng gintong umaabot sa 10,000 piso. Baka... Paano to kung bumagsak, sasabog ba siya? Kaso, di ko masyado makita yung daan dahil nakayuko ako. Mong, baka mabagsakan ka dyan, ha? Isang sako lang ang binuhat ko paakyat. Ang mga lola, dose-dosena pa. Ang layo. Yan na lang, sir. Sige na, baba. Tapon mo na lang. Hirap ang trabaho nyo. Pero meron pa palang mas mahirap na trabaho ang mga minera rito. Mula akong sombrero. Kanina pa duguan yung aking ulo. Sakit